Wala na tayong enerhiya. Sumigaw. Sumuka ka na yata kanina eh. Kanina pa eh. Wala eh. Nakakahilo na eh. Para sa akin, RSG control the ano ulit, the tempo of the drop. The early game. Oo, the tempo of the drop. Parang reactive si Econism. Pero tingnan natin. Kasi RSG again will take time because their lineup involves Claude and Jella. Oo. So take time yan. Medyo ano yan. Patience. Patience is a virtue. Patience is key. Patience is key. Meanwhile, para sa side naman ng Echo, it's also the same thing dahil meron silang Benny QT na kailangan nilang alagaan. Pero sa Sanford, we're talking about patience? Oo. Hindi. I'm the M4 champion. I'm the M4 champion. And we're talking about patience. Look at Demon Kite. Ayan, grabe talaga si Demon Kite. Boy, si Kuya, ano? Oo, si Kuya JC. JC. Si Kuya JC. Si John Cendrix. Yung Cedric niya, Cendrix eh. Sanford, Polado, binabanatan ni Light, Psycho Ball. Uy, napagamit ng Petri. Kinol na yun, wala ng Petri, gumano na yun. Although fortunately, kasabay ng Petri, yung cooldown, ay bumalik pa si Kuya Sanford. Bumalik pa, grabe. Bumalik si Kuya Andy Dash Sanford. Andy Dash kasi yan. Oh, tsaka alam niya kasi na mauunahan niya sa pag-clear ng waves, yung Arlot na ginagamit ngayon ni Nats. Fortunately, yung Sanford naman, magko-cooldown pa yung Petri pa bago lumabas yung Turtle. So good siya dyan, good siya dyan. Palag siya dyan. Maganda rin kasi magamit mo kagad yung battle spell mo eh, no? Tama. Hindi yung tinitipid mo. Oo. Sa lane. Oo. Maganda yung pan-trade eh. Yan na yung extra skill mo eh. Laban na yan eh. Kasi Ayan. pag nagamit mo mamaya, edi mas Delix ka. Delix. Kasi ubus ka kagad kaysa mag-cooldown, di ba? Oo, mas maganda. Kung baga, ubusin mo na. Yup. Para maipon mo yung cooldown. Anyways, parehas level 4 ang mga junglers na si Carlito at si Demon Kite, si John Cedrix. But look at the early game regen na meron ngayon, pare. Ang kupunan ng RSG. Dahil sa mga emblem na pinili nila. Kunat at regen. Oo. Ang kinuha nila dito. Combo yan eh. Brave Smite plus Tank Talent sa nanggagaling dito sa Guinevere pero lalaban niya ito sa Demon Cat dressed as a company. Okay. Light is gonna be the one disengaging. Sanford as well. Lagpas kalahati pa rin ang kanyang buhay. Poke lang ang tawag. Starts. Poke lang ang tawag dyan, Hans. Oo nga pala, poke lang. Kuha lang muna yan. Kuha Pressure lang. Oo, pressure lang. Dito si Carl. Ayan na Sa si bandang likod. Oh, aba, nagkakatusukan. Oy. Si Nat tsaka si Carl nagtusukan. Up, tumusok ulit si Nat. Slide tusok. Okay, double slide. Nagka-slidean. Nagkakabanatan, pakunatan. Makunat si JP, makunat ang baka. Op. Pero nandito si Light. Si Light, wala pa level 4. Naghihintay, nag-call. Teka lang, wala pang 4. Okay, 4 na ako. Ayan. Game na. Palag na tayo. Yan yung call dyan eh. At ayan na. Ito na yun. Meanwhile, nandun naman si Emma nasa may badalikuran. Benny QT lumipad pero hindi niya mapapatay at hindi mawawala si Emma in that portion of the map. Pero balik naman tayo dito. May pagkatalon! Ay! Jump Brothers! Sanji! Kahit nag-Jump Brothers dito, ang Echo, sila pa rin ang nakakuha ng kill. Aqua ngayon, Pulado! Masyadong makunat. Meron din palang extra Jump Brothers na gagawin si JP. Yung kaldag technique, dabog ni JP. Ang dabog ni JP. Walang sinasanto. Kailangan natin makita yung replay kasi Oo, hindi ako sure kailangan na makita natin yun. Kasi una, nagsimula yun kasi si Light yung nag-initiate. Oo. Pero hindi kasama si JP dun sa Na-initiate Violet Requiem. Oo. So, nilatag niya agad. Si JP sabi niya, my turn. My Kumbaga turn. yun yung showdown, men. Pataasan ng kaldag tong dalawang roamers na to. Hindi ko maalala kung sino yung tumalon. Basta lahat ata tumalon eh. Tumalon sila lahat, men. Kasi may May rave dun. May rave eh. Parang rave eh, no? May rave, men. Si Light may patalon yan. Si JP may patalon. Si Sanji, pwede niya nakawin yung Violet Requiem. Yun Para na pag nagpatalon si JP, nag-Violet Requiem din si Sanji, ano yun? Ultra Rave yun. Ultra Jump Brothers yun. Ala, so panibagong version to ng Stockton tumalon. Bagong Stockton to. Bago Stockton tumalon. Bagong Well, technically, hindi naman siya panibago kasi kokopyahin mo lang naman yung Violet Requiem. Ayun na naman. Nakap. Nakap is life. Nakap Gaming. Sabi ni Carlsgate, tangin ko na lahat. Kaya niyo na yan. Okay. Lumalaban pa rin ngayon ang Echo. Oy, grabe, Jump Brothers. Ayun nga yung sinasabi natin. Sabi ko sa'yo, lumatag na naman. Aqua is trying to escape in this one. Ay, Demon Kite ay medyo nawala. Benny QT sumusubok na humabol pero hindi na siya nakahabol pa. Pero it doesn't matter anymore. Echo gets one. And Echo also gets energy shield on the right pero nalaban pa. Laban pa, tuloy pa rin. Masyado makunat yung baka. Yung baka kasama ni Carlito. Grabe, kakasabi lang natin, Hansa, yung combo ng Minotaur at ng
yung ninakaw na Jennifer skill. Jennifer Violet Requiem. Season 3 pa lang kinakombo na yan. Tama. Ginawa ng Echo kanina, kakasabi lang natin nangyari. At si Sanji, nag-hold on siya doon sa Violet Requiem. Sabi niya, sige, kala mo ikaw lang meron. Meron din ako niyan. Ang tawag dyan ay textbook. Umpisa pa lang, alam mo na kagad. Yung Basic combo. fundamental, ultimate combo routine todo. And ito na naman yung todo na sinasabi natin. Grabe, Jump Brothers. Siya naman, si JP naman, masyadong makunat ang baka, ha? Na-punish yung baka dito. Blazing Duet out para kay Eman. At lumipad si Benny Cutie, pero 10 bits main damage. Benny Cutie, papa out na din. As RSG will manage to pick up JP yung combo. Pagka-knock up ni Light, doon, Violet Requiem, extra damage. Alright. Okay, Carl, kalaban pa rin. Nuts. And itong si Sanford, medyo kalahati yung buhay nila. So both teams will back away. Hahanap muna ng paraan para makapag-regenerate yung dalawang XP laners before they head into the fight. Dahil alam nila na nasa XP laners ang kanilang mga initiation. Sanford using the Electro Final Blow. Emma nandun sa may badalikuran trying to clear the waves as well. Pero si Light ang kanilang namataan. Sanford goes for it, tries to deal a little bit more damage. Oh. Echo, nakapaligid na ng konti. Light, nagamit na rin niya kanya second skill, space jump. Okay. And the rest of the members will go away. Echo tries to go for it. Taunted si Nats ngayon. Nats, nag-aabang. Hinaharangan siya ni Carlito. Nandito si Sanford, humarang na din. Humaharang ang tatlo. Grabe to Mertel tong Echo. Tatlo humaharang. Basta stun nyo, retry ko. Sabi ni Carl, di na kailangan retry. Ibang klase. Ang kita kaagad ng side ng Echo. Hindi nyo na kailangan na mag-retry pa, pero ano naman yung pagtalo na ginawa dito ni Light. And they're gonna bring Carl TZ down. Demon kahit humahabol pa, binabato ng gulong si Sanji, pero dahil sa extra mobility and skill ay makakatakas pa rin siya. Yes, Echo got the turtle, pero RSG nakabawi naman pa unti-unti. Medyo bumabawi si Benny Cutie dito. Makalipad kaya siya. At tinabutan na naman. Tinabutan, pero si Benny Cutie dito makakawala ba siya? Benny Cutie uma-out, tinahabol siya ni Demon Kite. Kumakiters lang. Si Benny Cutie, kamuntikan pa siya doon. Wala ata siyang lipad, wala siyang flight to counter Eman na may kasamang Aqua. Pero nandito pa rin si JP. Actually, inaabol pa rin si Benny Cutie. Hindi pa tapos dito ang RSG. Hunting down Benny Cutie. Benny Cutie magiging ligtas. Dahil sa kanyang mga pag-creep walk out, Tiger Face, may iwan si Light. Space jump, migration. Masyadong napalalim si Light doon sa situation na yon, Hans. Grabe, hindi nila tinitigilan talaga si Kuya Benny Cutie. Wala na. Parang hindi nila tinatantanan. Wala na rin. Para silang si Mike, si Kuya Mike. Oo, si Kuya Mike. Si Kuya Mike, hindi ka namin tatantanan, At hindi Benny. natutulog ang balita. Hindi natutunog, laban kami. Ayaw naming makapag-farm ka. Wow. But then again, Echo is holding on to this 2K lead. Yung lineup kasi ng Echo, kumbaga nakapag-adjust sila sa kanina eh. Kanina medyo late game talaga yun eh. Ngayon, pwedeng pumalag ng mid game to. Yung nasa late game situation naman, tingin ko RSG. Oo, una pa lang gera na. Oo. Yan ang ginagawa ni Sanford ngayon na merong 1-0-2. They're doing their very best para maalagaan si Benny Cutie. Exactly what they are doing right now. 0-0. Meron pang Inspire. Papalag ng konti. Carl TZ and the rest of the Orcas are here dito sa may bandang ibaba as Benny Cutie successfully raids RSG's bottom lane para makuha yung Torre at the bottom. Grabe, Echo. Now, forcing dito sa bottom lane. Okay, pumasok na yung Angela. Sabay lumipad na dito. This time si Benny Cutie. Onting live silang muna. Sabay mga Jump Brothers na naman. Stockton tumalaw. Nandito sila Light. Atake ba nila si Benny Cutie? Pero mukhang napupuruan nila. Yung nasa gitna. JP makakapag-flicker out yung baka. The baka is alive, bro. Swallow spat para kay Benny Cutie. At yun si Sanford makakuha pa ng kill. Nasa likod na rin si Carlito with a taunt. At yun na nga, yung counter Violet Requiem. Sanford will punish that. Kahit nag-Violet Requiem si Light, doon lumamang ang mga Orcas. Triple kill para sa isang member ng San Duo. Sanford starting it off. Ginamit niya yung eye for an eye para makatakas sa sandamakmak na skills na binato sa kanila ng RSG. Managing to stay alive as of that moment. At dahil doon, nakahabol pa si Sanji. Nakahabol pa si Carl. And there was nothing that RSG Philippines could do but to stare at Echo as they get this first turtle of the matchup and increase their gold lead. What a play na nanggaling sa mga Orca. One time nanonood ako, Hans, ng TikTok live ni Kuya Dylan, si Kuya Light.
Tama. Tinanong siya doon, boss, meta ba 1-1? Ang sinabi niya lang, oh guys, parang hirap kalaban ng 1-1. At yun nga yung nangyari. Akala natin mahuli na nila yung 1-1 doon, pero nakalipad si Benny Cutie. Tignan natin ang nangyari dito sa instant replay. Sa wakas ay makikita na natin kung ano ang naganap sa laban na yun. It was a wonderful initiation na nanggaling dito sa kanila kasi lumatag una yung Minoan's Fury na hindi na ganong pinakita, pero si Sanford pumalag na ng todo. Extra petrify skills sa tatlo. At doon natapos yung boxing dahil most of the members from the side of Echo were already there to dish out, finish up the damage. At maganda ang nilatag ni Kuya Sanford. 3 petrify, hinain niya sa kanyang mga kasama. Sabi ng Echo, kala nyo kanina nung game number 1, kailangan marunong mag-outplay, mag-outwit. Yun, laruan namin ganyan din. Ito na ata yung hinahanap ni Leo na speed lang gaming sa side ng Echo. Yung Kachaw Gaming. Blazing Duet coming in from Eman. Pero yun nga, 10 bits ba talaga yung Claude? Tingin ko kailangan pa mag-18 minutes eh. And kailangan nila ng isang hero na talagang pipigil kay Sanford at this point. But unfortunately, they don't have that as of the moment. Magmimintis yung final slash. But I guess that's something that Echo is willing to risk. Dahil unti-unti nilang kinakalbo at inuubos yung mga tore ng side ng RSG Philippines dito. Comfortable 8.1k gold lead. Passives of the inhibitors are already committed. Yun na nga. At maganda ang kalagayan ng Echo ngayon. Uy. Everybody is eating. Kakaldagan ba si Light? Dito, Light, naghahanap ng napakagandang setup, napakagandang space jump, knock-up. Pero ika-cancel niya, Echo. Take muna nila ang purple, Hans. Ang hirap mahuli ngayon ng Echo, isipin mo, makunat yung baka. May Andy Dash yung Benedetta. Yun na nga. Yung Benny Cutie, yung 1-1, masyadong malikot. Sinong holder mo dito kung ikaw ang RSG? Wala kang main stand. Oh, wala akong main stand eh. I mean, yes, nandyan si Nats, yes, nandyan si Light, pero very calculated ang kailangan mong gawin para makuha talaga yun. It's not gonna come up by chance and hindi rin yun naabot sa point na once na malatag mo sa kanila, it's an instant kill. Kasi for example, kanina ginamitan ng final slash si Sanford. Oo. Ginamit niya lang yung dash niya para makatakas and Naka-out. hindi man lang siya nagalusan as of that moment. Tingin ko kailangan pa ng RSG dito ng isa pang feeling ko 2 item pa kay Eman eh. O kumbaga, kung hindi nila madaan sa setup, daanin nila sa patagalan. Patagalan na Last lang. man standing. Meron Oo. naman sila nung Baksha, meron naman sila nung Angela. It's a possible chance for them to go, you know, the length, Oo. extended team fight dahil meron silang heart guard at iba pa. Kaya niya outplay ang 1-1 kung isipin mo mabuti. No deaths pa si Eman pero no assist din siya eh. Correct. So yung extra farm na meron, hindi niya rin nakukuha. No Yun kills nga din eh. So at least no deaths. Then again, it's really hard to kill as they lack damage right now. Oh, okay. Kaya bang banatan ngayon si Sanford? Pero si Sanji may sariling heart guard. Ang galing ni Sanji. Pwede pala yun. Nakopya niya kaagad, min. Yun usually yung counter when you have the Guinevere on the other side. Pero dahil alam na ng Echo na wala ng setup na isa mula sa side ng RSG ay sila ang makakakuha ng pangalawang Lord Pwede ng pala laban yun. na to, leaving RSG Philippines to go back into the base. Another pwede ba yun moment para sa side ng Echo. Sanji with a knockout Angela ult. Ninakaw niya na yung final slash. Ninakaw niya pa yung heart guard. Pinigilan niya pa. Ito na si Mr. Steel eh. The Man of Steel. The Man of Steel. Oo nga, pero yung Steel, S-T-E-A-L. The Man of Steel. Di ba? Pwede mong tawagin defensive player of the game to eh. Oo, Steeler. Kasi literal na dinedepensahan niya talaga yung mga kakampi niya. What a steal. Para hindi malatagan ng RSG kung sakali na, malagay sila sa Malagay, alanganin. oo. Kasi nakita naman natin kanina. Oo, tsaka dami niyang ninanakaw na Iba talaga to, kumbaga Mga significant essentials. essentials. Di ka pwedeng dumaan basta-basta sa kanto dito pag nandyan si Sanji sa game na to. Ayan na. Yayariin ka talaga, parang Snatcher gaming eh. Yun na Snatcher nga. ng skill eh. Okay, final slash siya, sariling final slash siya na meron ng Echo ngayon. Pumasok ngayon si Carlito, mapapanish siya. Meron siya immortality dito, pero habel pa rin ang Lord. Nakakaliwa muna ang Lord, mababal na lang sina Sanji. Sabay, nandoon na yung Blazing Duet ni Eman. Pinasukan na nung Angela, pero kulado na si Demon Kite dahil ang sakit na ng Benny! damage. Shoutout! Benny Cutie! At mukhang pupunta tayo sa game number 3. At doon, bumanat ang Echo ng speed lang. Kachow! Echo Speedrun.